Magandang araw. Gagawa lang tayo ng video. Tong video na to is about to sa protektahan mo ang iyong fortress. 'Di ba pag nanood ka ng mga Machiavellian videos, sinasabi nila dun yung fortress. Ano ba yung fortress na yan? Ibig sabihin yan yung ikaw, protektahan mo yung sarili mo. Yung peace of mind mo, yung mga plano mo, sources of income mo, pati yung individuality mo. Hindi mo hahaya ma-impluwensyahan ka ng iba, makontrol ka ng iba. Paano mo to gagawin? Mamahalin mo yung sarili mo, magfo-focus ka sa sarili mo. Susundin mo yung mga gusto mo. Di bali na maraming taong sumasalungat, pati yung mga plano mo sa buhay. Kuwari, mga kapamilya mo sumasalungat sa plano mo, di ba? Wala naman sila hindi naman nila plano yun, di ba? Yung mga plano mo. Tsaka, wala naman silang kinalaman talaga sa'yo. Yung mostly kasi ng mga tao na nasa paligid mo is blue pill yan, mga brainwash na tao. Yung mga plano nila sa buhay is base lang yan sa influence ng ibang tao sa kanila, di ba? Hindi nila talaga pinag-isipan talaga na malalim yan, or talagang pinili nila yan. Ang nangyari lang dyan is, yun nga, sumusunod lang talaga sila sa script. Kagaya ng mga pinapasa sa kanila, maging makontento ka raw. Paycheck to paycheck. Minimum wage. Tapos magtrabaho ka hanggang 60. Magpamilya at anak. Tapos mamatay ka na. Yun lang yung mga susundin nila. Hindi sila mag-iisip na, teka, tong anak ko, kapamilya ko, pwede pala tong mawala. Pwede kami magkahiwa-hiwalay. Tapos, yung mga, minsan pa niyan, yung mga kasama mo, lilimitahan ka pa niyan. Kuwari may gusto kang gawin sa buhay mo. Gusto kong maging rockstar. O gusto kong magbenta ng sombrero. Puro hindi yung mga yan. Now, yan yung protektahan mo. Actually, tong blue pill nga, di ba? Betafication tawag dyan. Ibig sabihin ng betafication, malalim tong betafication na hindi lang to sa babae. Di ba pagkasama mong babae, impluensyahan ka niyan. Gusto niyang gawin kang sunod-sunuran. I-undering ka niyan. Now, ang betafication, hindi lang din yan sa babae. Pati sa lipunan. Lipunan natin ay gynocentric. Di ba yan sinabi na yun ng red pill? Gagawin kang beta talaga ng lipunan, putang ina. As in yung mga restrictions nila, mga law, mga wala talagang katuturan, di ba? Kung ikaw wala kang utak, susunod ka na lang, di ba? Kagaya nga ng wala namang masamang sumunod ka dun sa iba kasi may pakinabang, kasi nasa structure ka pa rin ng lipunan. Hanggat di ka nakakagawa na sarili mong structure sa lipunan, kuwari wala kang passive income, wala kang royalties, wala kang business na nagsusupply ng mass production, tapos wala kang properties or asset na nagge-generate ng income, kailangan mong mag-navigate sa blue pill. At least may awareness ka na ganun sila mag-isip. Hindi mo sila kailangan kalabanin. Ang kailangan mong gawin is, kung may mapapala ka sa blue pill, okay lang. Kung wala, di tanggalin mo sila sa buhay mo. Kaya nga pinapakalat ko dito yung self-mastery lang eh. Yung tinatawag nating fortress, di ba? Diba sa Machiavellian ganun. Ano ba yung mga Machiavellian principle? Yung mga dati ko pa shinare, presentable at malinis, maging makasarili ka, mag-focus ka sa sarili mo, bigyan mo lang ng attention yung may mapapala ka, tsaka may advantage ka at leverage, di ba? Pati yung sa pambababae, shinare ko na rin sa inyo yan. Makikipag-deal ka lang sa babae ko, nabibembang mo siya, tsaka may napapala ka, nauutusan mo siya 100%, consistently siya sumusunod sa utos mo. Yun lang talaga yung gagawin mo. Protecting your fortress, ibig sabihin yung sarili mo. Kasi nga, 'di ba, sa self-mastery, wala naman talagang tutulong sa iyo, sarili mo lang talaga para maka-navigate ka dito sa buhay habang nagso-survive. Mag-enjoy ka pa rin, although yung enjoyment kasi illusion 'yan. Wala naman talaga enjoyment. Bumalik ka lang sa sa baseline state. Kuwari, 'di ba? Nagutom ka. 'Di ba, easy 'yan dahil masama sa
uneasy tsaka uncomfortable yung pakiramdam na nagugutom tsaka napapagod ka. Now, ang ginagawa lang kasi ng illusion ng positivity is babalik ka lang sa baseline. Makakakain ka, so hindi ka nagutom, di ba? So, ganun lang yun. Kaya hindi ako naniniwala sa happiness talaga eh. Naniniwala ako sa stillness or yung tinatawag nating inner peace or joy, kapayapaan. Kasi yung kapayapaan is truth. Truth lang naman talaga siya eh. Kapag natanggap mo yung katotohanan na lahat dito panandalian lang, walang permanente sa mundo, nandito tayo sa mundo para mag-survive at replicate lang, wala talagang meaning at purpose ang buhay. Ang pinakamahalaga lang ay pumera, kesyo wala kang kaibigan, asawa, anak. Yung genetic line na illusion na kung titingnan mo sa bigger perspective, pag namatay ka, hindi mo nakasama yung anak mo. Hindi ka rin sure kung magpapatuloy yung genetic line mo sa pamamagitan ng anak mo, di ba? So, yan yung sinasabi natin. Ang dami talagang trap dito sa ano. Kaya nga, at the end of the day rin talaga, ang mahalaga lang talaga, kahit anong anggulo ko siya tingnan, yung wisdom pa rin ni SQS ako nag-i-stick. Yung sinasabi ni SQS na less resistant life. Kasi katagalan rin talaga sa habang tumatagal na nabubuhay ka, wala na rin talagang ibang mahalaga kundi mag-survive lang talaga. Nasa sayo na yan kung gusto mo mag-replicate, kung marami kang pera, 'di ba? Pero wala siyang advantage, sinasabi ko lang sa inyo. Now, nanonood din ako nun sa mga Machiavellian, yung generational wealth. Now, paano ka magkakaroon ng ganyan, generational wealth? Kailangan may passive income ka na hindi siya maapektuhan ng inflation. Ano ba yan? Kailangan marami kang lupa. Yun lang yan. Yung gold kasi medyo ano pa rin yan eh. Apektado pa rin ng palitan yan eh. Although, pwedeng bumagsak yan. Hindi kagaya ng lupa talaga na ano siya, magsusurvive siya sa test of time. Ano pa ba? Mga talent mo. Pagbebenta ng ebook. Ano pa ba? Courses, ganyan. Tsaka yung content creator kasi, no content, no money. So, monthly pa rin yan para ka rin nagtatrabaho. So, hindi pa rin siya talaga passive. Pero at least, one step na rin yun papunta sa passive. Dalawa lang naisip ko na passive talaga. May business ka talaga na tumatayo. Kuwari, supplier ka ng sombrero. Tapos sabay kumikita siya na na malaki, 'di ba? Marami bumibili. Tapos ano pa ba? Properties na paparentahan mo. Ano pa ba? Online application na magagamit ng pangkalahatan na hindi ka dumidepende sa online. Kasi content creator, didepende ka sa Facebook platform, YouTube platform. Nakadepende ka pa rin dyan. Kahit yung pag-i-agent ng casino. Kasi kailangan mo mag-input din talaga eh. So, hindi talaga, siya no work, no pay din siya eh. So, although, isang step na rin yun para ma-achieve mo yung passive, para makabili ka ng mga rentals. Ano pa ba? Bangko. Pag kumita ka ng 50 million, ilagay mo siya sa bangko. Kaso, magdasal ka nga lang na walang kaguluhan na kagaya ng mga gera-gera na ganyan. Tingin ko hindi naman apektado yung Pilipinas eh. Dahil wala naman tayong kinalaman dyan sa mga sigalot na yan. Mga makakapangyarihan ng bansa yan dahil bangko, 50M. May 50M ka sa bank account mo. Kikita ka na nun monthly. Yun na lang yung gagastusin mo, yung interest. Paano ko nalaman to? Tita ko walang trabaho kasi may asawa siya na gobernador. Wala silang anak eh. Meron silang inampon. Siyempre, namatay yun. May pamana siyang bahay, malaking bahay. Tapos meron siyang 50M bank account. Hanggang tumanda siya. Simula 50 siya hanggang tumanda. Yun lang inaasahan niya. Interest ng bangko.
nakakabili din siya ng kotse ng Honda Civic every 4 years. Ang ginagawa niya is yung luma niyang kotse after 4 years, i-swap niya sa Honda. So bababa yung rate, tas papalitan ng bago, magdadagdag na lang siya. Parang yung ginagawa ng Samsung na swap. Di ba yung Samsung mga Galaxy? Kaso Galaxy lang sila pumapayag eh. Kuwari Galaxy S25 Ultra. Papapalitan mo yun sa Samsung. Although medyo babarating ka kasi ng Samsung eh. Kuwari nabili mo siya 80, gagawin 25 na lang. No? So dadagdag ka pa rin ng 60. Medyo may kabigatan pa rin, di ba? So yun nga, ganun ginagawa na ano. Ano pa ba? Yun, yung mga online application. Passive yan. Kasi kahit natutulog ka, hanggat may tao gumagamit na application mo, kikita ka, di ba? Yung mga DoorDash, Grab, kumikita yan yung may-ari ng application. Kaya kailangan mag-isip ka ng ganyan. Yung meron kang app na para kumita ka. So, mabalik tayo sa protecting fortress dyan. Protektahan nyo yan. Protektahan nyo talaga yan. Yung peace of mind nyo. Tapos, wag nyo hayaan na maimpluwensyahan kayo. Now, pag nagtatrabaho ka na nanging-empleo ka, syempre nakadepende ka sa paycheck to paycheck. Medyo mahirap protektahan yung sarili mo, di ba? Kasi nga, in need ka eh. Nagbe-bend ka sa policies ng kumpanya, nagbe-bend ka sa gusto nila, oras nila, di ba? Now, habang 20 ka pa lang, yan yung i-achieve mo, makawala ka dyan sa paycheck to paycheck. Ina-achieve ko rin yan ngayon, magpo-40 na ako ngayon taon na to eh. Although na-fulfill ko naman na siya. Pero yun nga, di ba? Sinishare ko lang to sa inyo kasi social media age na eh. Para sa mga kabataan ngayon, unahin nyo yan. Pagsabayin nyo na rin yung pambababae. Kaya nga proponent ako ng walker game para hindi ka maging uhaw. Tangina, kung mayroong babaeng nag-approach sa'yo, ikaw naman tanga-tanga. Tangina, gusto niya ako, in-approach niya ako, gago. Gusto niya sa'yo yung long-term provision mo, tanga-tanga ka. Yun yung napansin ko yung mga babaeng nag-approach. Kagaya nung nangyari kay Kong TV. In-approach siya. Si Chloe din, sino ba yun? Yung si Carlos Yulo. 'Di ba si Carlos Yulo nag-o-Olympic, 'di ba? Minessage nung babae kasi nga milyonaryo. Sabihin naman ng mga tanga, shit, genuine attraction kasi nag-move yung babae. Gago, tuto ka. Once babae nag-move sa'yo, may pakay yan sa'yo, 'di ba? Ganun din pala yung kay Chris Bryan, yung babae ni Chris Bryan ngayon, si Karen. Kasi fans pala yun, tapos sabay nagkita sila. So parang semi-move ng babae yun, sumasama na lang yung babae. Tapos sagot ni Chris Bryan yung lahat. Yung babae sumusunod lang ng sumusunod sa kanya. Na walang kaso doon, 'di ba? Kasi nga napapakinabangan mo naman yung babae. Pero mali kasi ni Chris Bryan, hindi niya pinagawa ng content yung babae. Parang umaasa lang sa kanya sa bulk ng pera niya, 'di ba? Yung pera lang niya talaga yung inaasahan. Kaya yung bandang lately, medyo nabibigatan na siya eh. Nabibigatan na si Chris Bryan. Oh, you get here. Sorry. Yun, nabibigatan na si Chris Bryan nung sa gastusin kasi nga 'di ba? Yung babae wala namang source ng income. Tapos sabay mga umaasa lang sa kanya na dun sa pera. Dapat ginawa ni Chris Bryan dun, pinagawa niya ng Facebook account tapos mag-content na rin yung babae para at the same time kikita sila. Sana ganun ginawa niya. Pero mukhang gagawa na din naman ng account yung babae. Pero hindi na masama yun kasi nga sumusunod yung babae. As in parang niya rin talaga yun, parang alalay assistant na napapakinabangan. Although wala talagang gastos yung babae. Yung babae lang talaga mismo yung yung kusang sunod na sunod sa kanya. Pati pagkain sagot ni Chris Bryan lahat.
Pero ang kagandahan lang doon sa setup ni Chris Bryan, siya nasusunod, di ba? Kasama pa rin yun sa parang sinasabi sa Machiavellian na protecting your fortress. Ibig sabihin nun, yung gusto pa rin niyang manyari sa buhay na susunod, mag-travel. Tsaka yung mga gusto niya makain, yun pa rin yung nasusunod. Tsaka kung saan sila pupunta, yun din yung nasusunod. Which is pabor pa rin naman talaga sa kanya. Yun yung maganda, di ba? Yung ganong setup na yung babae susunod. Kasi ang susunod lang naman na babae talaga sa'yo, yung below lang talaga sa'yo eh. Yung below sa'yo ng socio-economic, wala ganong budget. Yan yung napansin ko eh. Kasi yung mga naging ex ko na sunod ng sunod sa akin, yung mga below talaga sa socio-economic eh. Na pinapapila ko, tapos sila pa pinagdadala ko ng tray. Sila lang yung susunod, pero yung mga may itsura, tapos may sariling pera, nako. Sasagot-sagot yan. Tapos sabay or bata, isa rin yun. Kasi pag matanda ka, syempre expected ng mga batang mga magiging shota mo, marunong ka, tsaka on point ka. Kaya isa rin yun kagustuhan ko, kaya gusto ko ng mga bata eh. Kasi sumusunod sila, tsaka mataas respeto nila sa akin. Kasi nga matanda na ako, diba? So iniisip nila na overall ka na. Yung expectation nila dahil matanda ka na nga, diba? Yun din pala kaya gusto ko ng mga bata. Ayoko ng mga kaedad ko. Kasi matitigas ulo. Tsaka sumasagot-sagot. Di ba ngayong 27 sinampal ako, putang ina. First time ko ma-experience sa buong buhay ko yan, di ba? Yung ganun. Sabi ko, tangina, ayoko na talaga pumatol ng mga babae talaga na nagper-first move sa akin. Kasi nga, ganyan yung sasapitin nyo. Hindi naman din nila ako papatulan kung hindi ako pogi or hot sa paningin nila, di ba? Pero ang basehan pa rin noon yung pagiging professional, di ba? Pero yung isa, yung taga Laguna, hindi niya alam trabaho ko eh. As in parang or nakakaramdam talaga sila. Tingin ko nakakaramdam talaga yung babae. Kung on point ka, alam ko nararamdaman nila yan. Kaya hindi ka magsisinungaling eh. Kahit itago mo pa na abogado ka, doktor ka, malalaman nila yan, promise. Kasi ganun yung babae. Kasi magaling sila mag-observe ng behavior. Siyempre kung confident ka na tao, tapos may pagka-bossy ka magsalita, di ba? So isipin niya, bakit ganito umasta to? Hindi kaya boss to sa kanila? Or may napatunayan to? Ganun yun eh. Halata ng babae yan. Kaya hindi ka pwede makapagsinungaling. Although ako, hindi ko sinasabi pagka unang kita pa lang, hindi ko sinasabi ka trabaho ko. Tsaka pinagkakakitaan ko. Tinatago ko yan sa mga babae. So yun nga, protecting your fortress. Huwag mo sasabihin yung mga plano mo sa buhay mo, kahit sa mga kapamilya mo, kung wala silang kinalaman sa plano mo. Ako kasi kapamilya ko, alam nila yung plano ko kasi nga, pareho rin naman kami, in the same page kami na plano. Lahat kami, pareho ng plano. Pera lang din. Actually, parang kapamilya ko lang talaga yung parang kasundo ko sa mga ganyan. Kasi mga business-minded to eh. Ako lang yun nanging-empleo eh. Nanay ko, housewife, buong buhay niya. Tapos sabay, kapatid ko, business. Nanging-empleo rin yung kuya ko paminsan-minsan, pero natatanggal siya dahil lumalaban eh. So, ayun. Business din yun. So, mga business-minded tong kapamilya ko, kaya nagtitiwala ako sa mga suggestion nila. Sila rin yung tumulong sa akin para magkaroon ako ng business, di ba? So, protektahan nyo yan. Huwag nyo i-share yung mga impormasyon, advantage. Tapos kung nagtatrabaho ka man ngayon, is focus ka na lang sa trabaho mo. Tapos itago mo yung mga plano mo. Tahimik ka lang, wag ka makikipag-share mo yung buhay mo, struggles mo. Nako, protektahan mo yan. Pati yung mga kahinaan mo, triggers mo, wag mo ikikwento kahit kanino yan, kahit sa girlfriend mo.
Kasi pag kinikwento mo yung mga kahinaan mo, parang bababa tingin sa'yo ng tao. Di ba, protektahan mo nga yung fortress mo, di ba? Sinasabi ko sa inyo. Wala ka ring advantage kung sabihin mo yung mga kahinaan mo, tsaka kalakasan mo. Kailangan, sila, in limbo. Hindi nila alam yung kakayahan mo, hindi nila alam yung kahinaan mo, hindi nila alam kung matalino ka ba, bobo ka ba, or ano. Basta mystery ka lang. Ibig sabihin ng mystery parang no self ka. Yung sinasabi ni Clorolo. Di ba yung sa Phantom Troop, di ba? Di ba yung sa Phantom Troop, yung leader nila si Boss? Hindi siya ma-predict ng mga kasama niya eh. Kasi nagnanakaw lang siya ng skill. Tapos parang binabalik niya lang yung projection ng ibang tao sa kanya, 'di ba? Tapos nagsasabi rin siya ng totoo. Alam mo yun, nahuli siya ni Kurapika. Sinasabi, nasa greater advantage kami dahil nahuli namin yung boss. Sinabi ng boss, naku, hindi ako kawalan. Kayo ang nasa disadvantage kasi sa totoo, yung Phantom Troop walang pakialam sa boss. So nagulat si Kurapika dahil yung hinostage nila walang kwenta. Yun yung sinasabi ko, pagka no self, ibig sabihin, di ba sinabi na ni Bruce Lee yan, be like water. Yung para magiging flexible ka, wala makakasakit sa'yo. Tangina kahit malugmok ka pa dyan. Tangina para kang yung zombie. Alam mo yung zombie, binabaril-baril na. Tapos tayo pa rin ng tayo. Tapos diretso lang diretso. Gagawin niya lang yung gusto niya. Now, yun yung gusto kong ma-achieve nyong lahat. Na walang makakasakit sa inyo, walang makaka-trigger sa inyo. Kahit anong shamings pa man yan, gagawin mo lang talaga yung gusto mong gawin. Malagad like. Diba? Pero para magawa mo yan, kailangan wala kang attachment na, doktor ako, ay professional ako, ay businessman ako, ay pogi ako. Yung mga attachment, as in, para ka lang talagang no self. Yung parang yung kay Dancho, yung leader ng Phantom Troop. Ako, para sa akin, karapat dapat talaga siya na maging leader. Kasi kung hindi ka nandun sa posisyon ng follower, wala kang karapatan makapag-lead. Actually, nasa path ko rin to na magturo ng mga ganito. Kasi life path ko 1 eh. Pag 1 ka, leader ka eh. Life path ko, base yan sa birthday tsaka numerology. Sinearch ko yan sa Google. Life path ko number 1. Kaya napansin ko, onti lang yung mga grupo ko. So, kuwari sa school, nung high school, meron akong 3 mga kaibigan nun na talagang loyal lang sa akin. Kasi nakikitaan nila ako na parang magandang ehemplo. Hindi ako nagmumura, hindi ako nananakit ng tao. Tapos, on point lang ako. Parang inspirasyon, parang ganun, di ba? Ganun din sa mga kalye namin. Nagpapagaling lang ako mag-text, magpiko, or kung anumang sports yan. Tapos, yung mga kapitbahay ko, gusto lang nila ako isama dahil nga ina-excel mo lang talaga yung mga nasa harap mo. Now, ganun yung parang magandang leadership kasi malaya din yung mga kasamahan mo, di ba? Kung gusto nilang tumiwalag or hindi. Di ba? Now, yan talaga yung gagawin nyo para protektahan nyo yung fortress nyo. Parang wala kang kahinaan. Kaya nga, ito suggestion ko lang ito sa inyo. Manood kayo ng mga Machiavellian. Mga Machiavellian na mga palabas. Marami kayong matutulan, lalo na yun sa mga wealth, generational wealth. Paano kayo maman. Tsaka ito rin pala, i-integrate nyo yung shadow. Integrate nyo rin yung shadow nyo. Ibig sabihin ng shadow, yan yung bad side nyo. Kailangan tanggapin mo yan ng buong buo. Kung kailangan mo magsinungaling para makasurvive ka, kailangan mo magsinungaling. Kailangan mo mang-exploit, manglamang. Kailangan mong gawin yan para makasurvive. Parang same din to sa sample ko rin to. Ito yung pinag-utos ng boss nung sa Hunter x Hunter si Clororo Sa totoo, wala siyang pakialam dun sa angka ni Kurapika. Pinapatay niya lang yun kasi gusto niya
makuha yung mga mata dahil mahal yung presyo binibenta sa subastahan. So yun yung desisyon niya na patayin yung clan ni Kurapika. Pero yun yung main reason niya, 'di ba? Ang babaw, 'di ba? Ang babaw. Pero sa totoo, survival yun. Yun ang pinaka-logic talaga. Kasi biruin mo, kada mata ng mga sa clan ni Kurapika, ang mahal ng presyo. So, biruin mo ang babaw ng rason, pero yun yung pinaka-logical na reason. Kasi nga magnanakaw sila, 'di ba? Yung grupo nila, mga tulisan. Gusto lang naman nila kumita na malaking pera para mabuhay sila yung grupo nila. Yun lang naman main reason survival lang din talaga, 'di ba? Kaya nga believe nga ako dun, idol ko talaga yun, si Clororo. Grabe yun mag-isip, parang siya yung leader pero hindi siya leader. Gets mo? Parang siya yung boss na baliwala. Parang ganun. Pero on point mag-utos. Kahit nga yung dalawa nga pinagtulungan siya. Alam mo yung kapamilya ni Kilua, yung tatay niya tsaka lolo niya, pinagtulungan. Medyo natakot pa nga sila kasi nga hindi niya predict Hindi niya ma-predict yung si Clororo kasi ang dami, biruin mo naman, ang daming skill, 'di ba? Ninakaw lahat ng mga skills ng mga magagaling. So, yun. Yun lang masasabi ko. Ang dami ko na kwento, no? Ganito talaga pag nasa flow ka eh. Yung mga wisdom talaga, huhugutin mo kahit sa cartoons. Tapos sabay marami kang matututunan, 'di ba? So, protecting your fortress. Yun. Pati emosyon mo. Nako, huwag mo ibibigay basta-basta yan kani-kanino. Kaya nga, ang sinishare ko sa inyo, para hindi ka rin magkaroon ng attachment sa tao. Kasi yung attachment, illusion yan eh. Parang expectation. Parang nag-i-expect ka na mahalin ka, nag-i-expect ka na gawin niya yung gagawin ng tao yung mga gusto mong gawin ng kusa, 'di ba? Yun yung ini-expect kasi ng mga tao eh. Now, sa akin naman, kaya ako nagna-numbers game para makahanap ka ng tao talaga na babae na down sa'yo, di ba? Susunod sa lahat ng utos mo. At least, pag nasusunod sa lahat ng utos mo, in alignment siya sa fortress mo. Ibig sabihin sa identity mo. Which is no self nga, di ba? Kasi pwede ka naman magbago ng mga plano, di ba? Pero susunod pa rin yung babae sa'yo. Wala kang emotional attachment pag ganun. Kasi pag pure logic, walang emotion yan. Ang emotion kasi base lang yan sa passivity. Ibig sabihin, pagka wala kang sariling desisyon sa buhay, wala kang plano sa buhay, wala kang sariling emosyon, ibig sabihin yung emosyon mo nakadepende, depende sa external. Ibig sabihin nun, nung external na pagdedepende. Kumari, nagkababae ako, dun lang ako masaya kasi may babae. Tangina, bading ka, gago. Tapos, masaya ako kasi nagkaroon ako ng mga kaibigan. Tanga, utu-utu ka, hindi ka masaya. Sinasabi mo lang yan dahil nauuto ka. Binibigyan ka ng breadcrumbs ng mga kaibigan mo. 'Di ba? Yun lang naman yun eh. Wala kang sariling emosyon. Yan yung sinasabi ko. Hindi ka independent, hindi ka autonomous, hindi ka malayang tao, hindi ka free will. Wala kang kakayahan na magdesisyon sa sarili mong buhay. Wala kang kakayahan na panindigan yung mga kilos mo at pananalita mo. Wala kang kakayahan na magkaroon ng sariling emosyon, independent. Wala kang kakayahan na maging masaya, na mag-isa ka at piliin mo maging masaya, di ba? Wala kang, in short, slave ka, alipin. Kasi umaasa ka sa ibang validation, external happiness, or kung ano pang kabullshitan yan na sinabi ng lipunan na maging masaya ka lang pagka may pamilya at anak ka. Tanga, sino may sabing sasaya ka na may pamilya at anak ka? Ha? Paulit-ulit mo lang naririnig yan sa television. Ikaw naman tanga-tanga ka. Pinaniwalaan mo, hindi ka nag-isip ng sarili mo. Sasaya ba ako? Eto namang gagong to, tanga-tanga to, nagpamilya at nag-anak. Sabay, brother, RL, Filipino Black Pill, ang hirap pala magkapamilya at anak. Tanga ka kasi. Yun lang yun.
Yun lang yun. Kaya madali ka kasi maimpluwensya ng iba. Hindi mo ginagamit sarili mong utak. So paano? Yun lang. Peace.